latay na komentaryo sa Himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. Tatlong aksyon ang ginawa ng Department of Foreign Affairs sa panibagong aggression and provocations ng China sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea noong Sabado at Linggo. Kabilang dito ang pagpapatawag kay Chinese Ambassador to the Philippines Wang Zilian at paghahain ng dalawang diplomatic protest sa Chinese Ministry of Foreign Affairs sa Beijing para iparating ang pagkondena sa magkasunod na pambobomba ng tubig sa mga sasakyang pandagat ng Pilipinas sa Baho de Masinloc at Ayungin Shoal. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, patuloy ang national government sa paghahanap ng lahat ng uri ng diplomatic actions na magagamit upang protektahan at itaguyod ang legal maritime rights ng Pilipinas sa pinagtatalunang karagatan. Ayon kay Maria, sino tong Maria? Maria Teresita Daza. Ayon kay Maria, sino tong Maria? Si Maria Teresita Daza. Ito ang ika-4 na beses ngayong taon na binomba ng tubig ng Chinese vessel sa mga sasakyang pandagat ng bansa sa bahagi ng West Philippine Sea na inaangkin ng Beijing at ika-4 na beses na rin na pagpapatawag sa Chinese Ambassador. Isyu ng bayan. Katotohanan. 2x2. Pagmaitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng gusto, tol, umasa ka. 2x2. Hi. Maganda morning. Lamig. Lamig. Magandang umaga, bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2. Ngayong araw na ito ng Friday! Yuhuu! Good news! Sa ating mga kababayang motorista, Ayan. today ay may big time rollback. O yun. Magkano ba? Magkano? Mahigit piso din to, kumbatsero. Alam mo na, pagka mahigit piso, big time na sa atin yun eh. Oo, mahigit pa sa 1.50 kung batsero. Dahil yes. mukhang sa diesel ay ilan, mother? 185. Uy, ayos. 185. Ayan. Sa gasolina ay 160. Ayan. At sa kerosene o sa gas ay 1.40. Kaya ang average daw po na presyo ngayon ng diesel, ang range, ang price range ng diesel is from 51 pesos to 74 pesos. Aba, Kaya 51 to ayos, 70, yung pinakamura siguro. Pag may nakita kayong gas station dyan na small player, tapos ang pwesto niya ay hindi naman mamahalin ang renta, makakapagbenta ng 51 pesos yon. Ayan. Pero kapag ka naman medyo maganda Mahal, pwesto, mahal yung lugar. halimbawa ay nasa BGC. Ayan, tapos malaki ang binabayarang real property tax. Malaki ang binabayarang real property tax at saka special pa yung diesel na bibilin mo. Special? Special. May Yung ice cream sa special ibabaw? na diesel. Ano, May ice cream na kasama? May leche flan
flan, may leche flan, kumbachero, ay hanggang aabutin daw po hanggang 74. Yun yung yung diesel baka mo na special. Yun yung yung turbo diesel. Ano ba nagagawa niyang mas turbo na yan? siya? Mas may power yung makina mo kapag ganun pala yun. Oo. Kaya akala ko, bilis lumambot ng manok eh. Hindi sa lutuan yun. Oo. Pero hindi ba nasubukan yun? Yung turbo. Yung turbo ng turbo diesel tsaka do sa regular diesel lang. Mararamdaman mo kung ikaw mismo pagkakaiba ng iba talaga pag mahal no? Pag mahal talaga. Iba talaga pag mahal. Kaya yung iba yung mahal ang binibili. Tama. Yung iba naman kapag ka daw hindi mahal, hindi masyadong inaasikaso. Ayun, totoo yun. Kaya dapat mahal mo. Yun, dapat mahal. At dapat ay may contentment. May contentment. Tama. Hindi naghahanap ng iba. Tama. Ayan. Sasabihin naman ng isa, hindi. Dapat iniintindi mo rin naman ako. Tama. Sasabihin. Ano yan? Katnyel na naman ba yan? Balik na naman tayo doon. Balik na naman tayo kay Katniel. Sana po ay medyo happy na ang mga motorista natin kahit papaano. Bagamat sinasabi po ng Department of Energy na ang trend daw po ngayon sa oil trading medyo tumataas-taas na naman. Baka daw po next week may konting pagtaas. May konting pagtaas. Dapat kaya i-enjoy na natin doon sa mga nata-traffic lagi ngayon. Grabe ng traffic. Grabe. Meron tayong konting baon dahil may oil price rollback na big time. Pero yung baong pasensya, yun ang dapat na hindi bumababa ang presyo. Yung malutong dapat ng pasensya. Dapat na hindi nawawala sa atin yun. Kailangan, lagi po yan. Kasi kapag ka nawala yung pasensya mo, baka mabalitaan namin, ikaw yung bumababa ng lisensya mo. Oo. Nanginginig na ako. Buti Nakagano. Lisensya mo. Lisensya mo! Nanginginig na ako. Asa na yun, Yuel? Hindi mo pa rin ba nakikita hanggang ngayon? Nagpakilala na ba yung taong yun? Yung nakilala na at Yuel, tawagin mo nga si Asek Vigor Mendoza. Pinatawag niya. Natatawalan tayo doon. Pero ako parang ako naaawa doon sa tao. Sa tao na yun. Sa grabing pagkalat ng kanyang video, ng kanyang picture. Yung picture niya ay ginagamit na kung saan-saan ngayon mga parang siya si yung pulis. Parang si Bayaw. Kaya nga, masaya na si Bayaw ngayon, may pumalit sa kanya. Tama. Ganun talaga. Lisensya mo. Sasapatusin kita. Paano yung pakiramdam ng asawa nun? Yung mga anak nun, kumbachero. Nakakaawa rin. Samantala, ulitin nga natin. Idinepensa lang niya o nabuisit lang siya dahil nalagay sa panganib, nalagay sa peligro ang buhay ng anak niya dahil sa isang balasubas na driver. At makikita natin doon sa video ang pagkakaposisyon nila. Nasa tamang lane si lisensya. Si Bayaw. Si Bayaw. Yung truck driver na nagbibideo, siya yung nakabisaklat do sa linya. Kaya siya na nga ang nagawa ng masama dahil sa nagkulang siya ng actually nagtimpi siya. Nagtimpi siya. Sabi niya, lisensya. Nanginginig na ako. lahat ng video ngayon ginaya yun yung tagpo na yun diba? Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Ang tanong, ibinigay ba yung lisensya? Hindi hindi naman pala Hindi naman O anong kaso doon? Anong krimen doon? Illegal asking for license. Yun ba? Meron bang ganung kaso yon na ASEC? Kaya pwede bang kasuhan siya ng usurpation of authority? Kung siya ay nagpanggap talagang polis. Hindi naman. Hindi kung naman. hinihingi lang yung lisensya, kung ayaw mo, di wag. Bakit mo man hihingi? Gusto ko makita. Ano ba pangalan ng tao na? Ba't namumula mata mo? Namumula mata mo? Namumula! Ang mga kumbatsero ng bayan, Katunying at Ka-Jerry. 2x2. Doon man lang makatawa tayo mga kababayan sapagkat ang dami pong pwedeng magpalungkot sa atin kapag ka po sineryoso natin ang maraming mga balita
Talaga. sa ating pong bansa. Lalo na itong sa West Philippine Sea, kumbachero. Oo. Kapag ka po nawalan tayo ng pasensya dito, baka mauwi ito sa isang sitwasyon na sabi nga a point of no return. Ano? No turning back. Yan, talaga. Oo. At lahat tayo ay magsisisi. Bagamat yung pambobomba ng water cannon na yun, armas na yun Kung Totoo. maituturing. Nakasira na nga Nakita mo ba yung mga nakuping na lata Oo. ng doon sa yung barko ng Bifar, nawasak yung nasira yung radar nila. Totoo. Sabi nga Nakuping nung sa lakas ng pressure. taga-Bifar, kung nabutas yon, kung nabutasan silang ng bangka, ano mangyayari sa kanila? Ayun na nga. Di ko ano yun, malaking trahedya yun. Tayo, ang sabi ni spokesperson Maria, pang-apat na raw ito. Lima? Pang-apat na ito! Pang-apat. Tanong pang-apat yan. Sabi nung mga Chinese. So sige, susunod, panlima na. Pang-apat na pangpapatawag sa Chinese ambassador. Ganun lang ang nangyayari Kaya nga po, ano pa ba ang pwede nating gawin dito? Siguro, ang mas magandang tanong ano pa ba hindi natin nagagawa? Ano pa ba hindi natin nagagawa? Sumulat tayo, dinaan natin sa diplomasya, mabutihan tayo, nag-diplomatic protest tayo, nagsumbong tayo sa mga kuya-kuya natin, ang Amerika, ang Gran Britanya, ang Japan. Kinundi na ng buong mundo itong ginagawa ng China. Ano pa? Ano pa nga ba ang hindi natin nagagawa diyan? Yung bang pwede raw, sabi ni AFP Chief Browner, pwede tayong humingi ng tulong. At nagawa na raw yan na pagpatrolya diyan kasama ang mga kaalyado natin. Kaya lang, yun yung patrolya lang, ikot lang nila Parang show of force lang yun Pero yung regular na mag-iikot dyan at makikipag-girian. Na may kasama. Tayo lang yun Kung may kasama, wala. Wala tayong kasama. Hindi natin ewan ko, hindi pa siguro hinihingi. Pero doon sa tanong natin kay General Browner kahapon, pwede raw gawin yun. Yun ang kanyang sabi. Pero pwede nga ba? Ayun nga. Pwede nga ba, halimbawa, maglakad-lakad ka dyan? Parang ganito lang po yun ito pong pinag-uusapan natin, external defense po ito pero halimbawa, sa loob ng bansa natin. Sa loob ng bansa natin, may nakita kang pulis ng PNP. Tapos may nakita kang army ng Amerika. Nagpapatrolya, parehong may dalang baril. Ano kaya mararamdaman ng Pilipino? Uy, Amerikano na ako. Kano na ako. Wala bang kana? Pero kung barko lang, halimbawa, barko lang din ng ng Amerika na armado rin. Armado ng water cannon. Pwede bang ganun? Pwede bang makasabay natin yun doon? Diba? Mayroon bang malalabag doon? Hindi kaya tayo hindi kaya tayo nakakaisip pa ng ganong opsyon. Kasi nagsumbong na tayo Ang nangyayari ngayon, puro bungangaan kaya nga. Bunga. Pero yung China, hindi bungangaan lang. Talaga. Kinakanyon tayo ng tubig. Ano pa ba? Na short of declaring war. Kasi hindi po tayo pwedeng kumbaga magmalaki na. Sige, suntukan na lang tayo. Hindi pwede. Hindi natin kaya. Hindi natin kaya. Buti nga sana kung kaya natin Parang mga away lang sa eskwelahan na yung maliit nakikipag-away dun sa malaki. Sumosobra ka na. Ganun. Sumosobra ka na. Tapos binatukan ulit. Sumosobra ka na. Puro ganun Puro ganun lang. Inupakan ulit na galit na ako sa'yo. Lisensya mo! Lisensya mo! Bumalik na. Pinatukan na naman ng ganun. Pulang-pula mata mo, ha? Pulang-pula mata mo. Ganun. Puro ganun lang. Hanggang sa nainis na yung malaki, tinapakan ka na. Tumumba ka na. Habang tapak-tapak ka sa dibdib mo, ng malaking tao, sasabihin mo sa kanya, lalaban ka pa, ha? Ganun lang mangyayari sa buhay natin. Kaya lang itong China hindi naman nirerespeto ang pasya ng International Tribunal. Hindi naman pinapansin ang pagkundi-kundina natin at ng mga
makakapangyarihang Punong-puno na bansa. nga yung basurahan nila ng Talaga. mga diplomatic protest natin. Kung pwede nga lang gawing burger yung at gigilingin yung mga diplomatic protest, yung papel natin, baka ang dami na lang naitinda sa atin eh. Talaga. Baka nga ginawa na nilang siomay yun eh. Malamang. Ganun. Kayo po, mga textmates, mga text partners, may narinig kasi ako kay General Bato de la Rosa kagabi, kay Senator Bato eh. Sabi niya, kumbachero, dapat may kanyon din tayo ng tubig. Dapat magdala tayo ng sasakyan. Water cannon din. Na may water cannon din. Yung water cannon ng Malabanan. Ay, yun ang magandang yun laban. ang matindi. Magandang laban. Oo. Sigurado. Makakatikim sila. Yun, sabi ni Senator Bato de la Rosa, gamitin na natin yun. And sabi po naman ng Coast Guard, we will never stoop down to their level. Kayo po, mga textmates, mga text partners, mga kababayan namin, sa gitna po ng pangyayaring ito na parang nanonood na lang tayo ng pelikulang lagi na lang tayong talo eh. Talo sa aktual na eksena. Ano pa ho ba ang naiisip niyo? Para baka sakaling meron kayong, hindi yung kalokohang sagot lang ha, hindi yung kalokohang sagot lang ha, yung baka meron kayo naiisip na something that makes sense, na pwedeng isipin o gawin ng ating pamahalaan para maantig itong Chinese government. Meron kasi, narinig mo to kumbachero. Merong nagsabi na mag-ipon-ipon daw ang lahat ng mga Chinese Filipinos. Mag-ipon-ipon. Yung may mga Chinese Filipinos na nag-umpisan Chinese, ngayon ay Pilipino na, ang magulang mula sa mainland China, ngayon ay dito na naninirahan, mag-ipon-ipon at magbigay ng magsalita ng isang salita, naglalabas ng kanilang damdamin at sabihin sa China, ano ba naman kayo? Baka sabihin sa China atin ito. Baka ganun eh. Dito, maski ang mga Chinese Filipino na nagbibigay ng kanilang opinion, marami akong nababasa at nakikita kong batsero narinig, sumaside sa China eh. Kasi ang kakala nila, ito'y labanan ng Amerika at ng China. May ganun nga, may ganun. Pero maraming Chinese ang general sentiment kong batsero ay tinitindigan kung anong paninindigan ng pamahalaan. Wag nating bigyan ng ibang twist na ito'y Amerika, laban ng Amerika at China. Yung atin lang to, yung laban. Dito lang sa West Philippine Sea. Ang ganda nung narinig ko, sabi nga, si Lito Lapid ba nagsabi nun? Ang sabi nga ni Senator Lito Lapid Chinese ba si may lahing Chinese yata si Lito Lapid. Sabi niya kasi minsan, mapabak na. Senator, tatawagan nga namin Senator Lito Lapid. Yung sinasabi niya, pag nag-iipon, sabi niya, ito nga yung kumukup sa amin eh. Nung wala kaming masulingan, itong mula sa wala, lumaki kami dito eh. Bigay nyo na sa amin to, wag nyo na kaming abalahin dito. Parang ganun eh. Kaya lang, mayroon bang dating yung appeal to emotion na yon sa China. Kayo po, baka meron kayo naiisip na ibang paraan. Mag-text na po kayo sa amin. Ano po yung number natin? 0995 257-6399. Pangalan at lugar, huwag kalilimutan. Isyu ng bayan, katotohanan, 2x2. Katonying at ka-Jerry Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. 2x2. 2x2. Oras po natin, Sandro, kabayang June Almazan. 6:21 na pala ng umaga, ACS Balita. Susunod na! This time, balita ang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas, walang makakalampas. Saan magsulok ng kapuluan? Luzon, Visayas, hanggang Kamindalawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ngayon po ay Martes,
At 12 ng Disyembre 2023. Engineer Tony Nanggel, December 12 na pala. Aba, mga naman Sa ulo ng ating ACS Balita, Meralco may halos 80 sentimos na rollback sa presyo ng kuryente. Malakihang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo. Marangkada na. Pilipinas naghahain ulit ng panibagong diplomatic protest laban sa China. Resolusyon na humihiling sa NTC na suspindihin na ang SMNI operations, inaprobahan na ng Kongreso. Pagsusuot ng face mask mandatory sa loob ng PGH sa harap ng tumataas na kaso ng COVID-19. At pagawaan ng paputok sa Cebu na sunog, 4 ang patay. Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning Philippines. Hello world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Aabot po sa halos 80 sentimos kada kilowatt-hour ang bawat singil sa kuryente ng Meralco ngayong Disyembre. Ayon kay Joe Saldariaga ng Meralco, ang tapyas singil ay bunsod ng pagbagsak ng halaga ng kuryente sa spot market at independent power producers bukod sa bumaba rin ng generation at transmission charges. Dahil dito ang mga kumukonsumo ng 200 kilowatt-hour ay may bawas singil na 159 pesos habang 398 naman ang sa mga kumukonsumo ng 500 kilowatt-hour. Aba, good news nga Good yan. news. Dahil daw sa bumaba ang generation charges. Ang generation, transmission, ayos. at pati na rin po yung presyo sa spot market. Ayan, ayos. Tama-tama yan. Ngayong pang New Year, pandagdag na pang Noche Buena at Medianoche natin. Yan. Eto pa, umarangkada na ang mahigit 1.50 ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo, partikular ang diesel at kerosene. Sa magkahiwalay na kalata, sinanunsyo ng mga kumpanya ng langis at eto na, nakapaskil na sa kanilang mga gasolinahan ang 1.70, 160 na tapyas sa presyo ng gasolina, 185 sa kada litrong tapyas sa presyo ng diesel at 140 naman sa gaas o kerosene. Resulta ang malaki ang rollback ng humihinang demand ng krudo sa buong mundo. Alas 6:29 ng umaga, muli na naman naghain ng diplomatic protest ng Pilipinas laban sa China, kasunod ng pinakabagong insidente ng panggigipit nito sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, ipinarating nila ang protesta sa Chinese Ministry of Foreign Affairs noon panlinggo, kasabay ang pagpapatawag kay Chinese Ambassador Wang Jilian habang pinag-aaralan kung dapat na itong ideklara bilang persona non grata. Samantala, pinagtibay ng Kongreso ang isang resolusyon na humihiling, request lang ba ito o order, kumbachero? Sa NTC? Sa NTC? Hindi kasi nila mautusan. Hindi naman siya Hindi nila mautusan. executive. Pero pwede nilang ipatawag. Ayun, pwedeng ipatawag. Ganun ba? Na nananawagan sa National Telecommunications Commission na suspindihin ang operasyon ng Sunshine Media Network International o ito yung SMNI. Ang inamyendahang House Resolution 1499 ay pinagtibay sa pamagitan ng voice voting sa plenaryo kagabi. Sa ilalim ng House Resolution 1499, inihimok nito ang NTC na suspindihin ang operasyon ng Suara Sug Media Corporation na ang ginagamit na business name ay Sunshine Media Network International dahil sa paglabag nito sa termino ng kanilang prangkisa na ibinigay sa pamamagitan ng Republic Act 11422. Pero si Eric, saka si Dr. Lorraine Badoy. Doktor ba yun? Doktor yun. Ano yun? Obigaini? Pediatrician? Parang pediatrician. Talaga? Basta Hindi natin alam, ano? Doctor of Medicine siya, kumbachero. Na-interview ko pa siya minsan sa aking digital show. Doktor talaga siya. Na pwede nga siyang mag-practice pati sa ibang bansa eh. Okay. Pero mas pinili niya na talagang ang advokasya niya makipaglaban sa NPA. Tugisin ng mga NPA. Oo. At mag-red tag.
Yun ang kanyang naging advokasya sa buhay. Na hindi ko sabi ko nga hindi madali. Pwede naman niyang piliin yung tahimik na buhay wala namang lahat naman tayo may choice di ba? Pero yun ang pinili niya. Yun ang gusto niya. Kaya nga hahanga ka rin sa kanyang paninindigan. Kaya nga andyan siya ngayon sa kalagayang yan. 6:32 ng umaga. May update lang po tayo sa sunog sa Tondo. Naroon si RH29 Boy Gonzales. 29 Boy Gonzales. Coming, go, go, go! boy! Patuloy ka Jerry, ilang minuto pa lamang ang nakalilipas ay itineklara ng fire under control ni Senior Superintendent Christine Dr. Kula, ang Fire Marshal ng Manila. Ang sunog dito sa Barangay 105 Hapilan, Tondo, Maynila. More or less, ayon sa ilang kagawad na nakausap ko ito, ayon kay Kagawad Chia, nasa 200 pamilya yung naapektuhan ng sunog dito sa nagsimula kanina alas 3 ng madaling araw. Sinabi ng ilang mga barangay official at mga barangay tanod na kanina madaling araw, nakarinig na lamang sila na may mga sigur-sigur ng sunog. At kaya't nagmadali silang iligas ang kanilang kagamitan na inilabas dito sa mga residente ng Hapilan. Ang mga kababayan natin sa mga sumadaling ito naman dahil sa dineklara ng fire under control ng Bureau of Protection ay ibinabalik na ng kanilang mga residente yung mga hindi nadamay na bahay sa dito sa Hapilan ang kanilang mga kagamitan. Iba't iba ang buhat-buhat ng mga residente na mga hinakot silang kagamitan gaya ng mga washing machine, mga alagang aso na inilikas nila nang mangyari ang sunog. Ayon naman kay Police Colonel Arnold Tomas Ibay, ang hepe ng Manila Police District na nandito rin na nagmamando ng traffic dahil sa sobrang traffic, halos hindi gumalaw ang kalsada ng mga motorista sasakyan dito sa northbound ng Mel Lopez Boulevard, yung mga naglalaki ang container van na dumadaan sa naturang lugar. At sarado pa yung ilang binuksan na ng isang lane ang kalsada ng north at southbound ng Mel Lopez Boulevard para sa mga motorista na dumadaan dito sa naturang lugar. May mga palo pa tayo dahil karamihan sa mga residente ay dinala muna dito sa mga covered court sa Hapilan, sa Tondo, at ang iba ay mga nasa barangay hall ng barangay 105. Mula sa kauna-una sa Pilipinas DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Tunay Boy Gonzales. Maghintay tayo ng mga update pa dyan. Napaka-traffic ngayon, gaya ng sinabi ni Boy, kumbachero. Sa paligid ng Tondo, Maynila, nako. May mga nagme-message sa atin dito, si Joan Su, sabi niya, dermatologist pala. Dermatologist. Pediatrician ng tanda ko. Dermatologist pala. Sa ano pala? Sa skin. Corrected. Sa skin. Ito mo naman, maganda yung skin ni Doktora. 6:35 ng umaga. Sunog! 4 ang patay ng masunog ang isang pagawaan ng paputok sa barangay Babag, Lapu-Lapu City sa Cebu. Kasama sa nasawi ang may-ari ng pagawaan ng paputok na si Chito Berdin, 2 nitong trabahador at 1 bata. Bukod sa 4 na nasawi, 6 naman ang iniulat na nasugatan at nagtamo ng 3rd-degree burns habang 10 bahay ang tinupok ng apoy. Ayon kay Major Junard Chan, aksidenteng sumabog ang bombshell firework alas 2 ng hapon kahapon na nagresulta ng sunog. Sumabog pala, kumbatsero. Nangako si Chan na tutulungan niya ang pamilya ng 4 na nasawi at mga nasugatan. Susunod! Tito Boy! Ito daw pong koneksyon ng SMNI at ni Pastor Kibuloy sa China ay iniimbestigahan na rin ng Kongreso. Ano? May koneksyon? Yun ang iniimbestigahan. At totoo nga bang bawal bumati ng Merry Christmas sa NAIA? Paskong Pasko bawal? Ano ba yan? Ano ba yan?
Yan at iba pa sa pagbabalik ng ACS Balita. 6:37 ng umaga. Por dos, Tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Hi! Magandang morning! Anong araw today, kumpatsero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, all you need is Pride Washing Machine Detergent. May triple stain away formula kaya tanggal ang makapit, matikit at malupit na dumitmantsa kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is pride. All you need is pride. ACS. ACS Balita. 6:40 na ng umaga, naimbag gabigat kada kayo amin na po, agreeing kayon, gising na. Nagpatupad ang PGH Philippine General Hospital ng mandatory masking sa loob at labas ng ospital kasunod ng pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa nakalipas na ilang linggo. Sa kanilang FB post, sinabi ng Hospital Infection Control Unit ng PGH na muli nilang inaatasan ng mga pasyente, kamag-anak, empleyado at mga OJT na magsuot ng surgical mask sa lahat ng oras kapag nasa loob ng ospital, partikular sa mga sitwasyong may mahinang ventilasyon, masikip na lugar at wala pang bakuna laban sa SARS-CoV-2. Nadagdagan pa ang mga mamabatas na sumusuporta sa panawagang pabalikin na sa kanilang bansa si Chinese Ambassador Wang Zilian. Bukod kay Senate President Mig Zubiri na unang nagpanukala nito, suportado na rin daw ito ni na Senators Francis Tolentino, JV Ejercito at Nancy Binay. Pero teka muna, ang panukala ba nila palayasin, paalis ng Pilipinas yung ambassador ng China? O yung ambassador natin sa China ang pauwiin dito sa Pilipinas? Ang pagkakaalam ko kung Bachero ay paalisin si Wang Zilian. Si Wang Zilian. Kasi ang nababasa ko dito ngayon sa ilang mga report, pauwiin na rin. Pauwiin ang ambassador natin sa China. Ano alan yon? Si Jaime Flor Cruz. Jaime Flor Cruz. Oo. Iba pa yun. Oo. Iba pa yun. Ito, si Senator Francis Tolentino ay nagsabi daw na... Si Tol naman ang nagsasabi niyan. Si Senator Tol ay nagsasabi na pauwiin na natin yung ambassador natin sa China. Basta pag-isip-isipan lang nating mabuti yan, ha. Yung mga ganyan mga pronouncements yung kay Senate President Zubiri, palayasin yung Chinese ambassador dito. Ayun. Samantala, sinimula na ng Kongreso na imbestigahan ang koneksyon ng SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy sa China. Batay sa partnership sa pagitan ng istasyon at ng China Global Television Network. Ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, mahalaga na mabusisi ng House Committee on Legislative Franchises ang partnership ng SMNI at CGTN dahil na rin sa nangyayaring panggigipit ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas, gayon din sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Kinuwestiyon ng Smartmatic Philippines sa Korte Suprema ang pagdiskwalipika sa kanila ng COMELEC sa procurement bidding sa eleksyon. Ayon naman kay COMELEC Chairman George Garcia, expected na nila ang hakbang na ito ng Smartmatic at ang paghahamon sa ruling ng Unbank at nakahanda sila na idepensa ito sa kataas-taasang hukuman. Pinababawasan ng isang maritime analyst ang economic dependency ng Pilipinas sa China sa gitna ng patuloy nitong pangaharas sa bansa. Ayon kay maritime expert Jay Batombakal, dapat ipakita ng pamahalaan sa China na hindi ito mahina at patuloy itong maninindigan sa West Philippine Sea. Aminado si Batombakal na may inconvenience kung babawasan ang economic reliance ng bansa sa China, pero dapat itong tiisin para ipakitang hindi nasisindak ang Pilipinas. May iba pa naman anyang bilateral partners ang bansa na maaring pagkunan ng mga produkto at pagkain. Sa datos ng Board of Investment's top trading partner, export market at import source ng Pilipinas ang China noong 2019.
Inihain sa Korte Suprema ang ikatlong petisyon laban sa 125 million pesos confidential funds ni Vice President Sara Duterte noong 2022. Naghain ang Makabayan Bloc sa mga dating mambabatas at aktivista sa pamumuno ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro at Gabriela Representative Arlene Brosas ng petition for certiorari sa Supreme Court. Ipinadedeklara ng mga petitioners na unconstitutional at void ang paglilipat ng CIF o Confidential Intelligence Fund mula sa Office of the President patungo sa tanggapan ng Vice Presidente. Sa ibayong dagat, isang resolusyon ang pinagtibay ng Executive Board ng World Health Organization na nananawagan para sa agarang akses sa Gaza. Kasunod ito ng anunsyo ng WHO na kinakapos na ang medical supply sa Gaza at naharap na rin ito sa krisis. Bilang karagdagan sa panawagan para sa agarang humanitarian relief, iniling sa resolusyon ang pagbibigay ng mga exit permit para sa mga pasyente. Naghatid ng kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality Pride detergent. Sportos sa DZRH. Yeehaw! Bawal nga bang bumate ng Merry Christmas sa NAIA? Ang sagot ho dyan ni Immigration Commissioner Tan 5. Tan 5. Ano ba first name ni Tan 5? Norman Tan 5. It's depend. It's defense. Kapag daw ho ang naunang bumate yung kliyente, pasahero, pwedeng bumawi ng sasagutin mo lang. Pwedeng sumagot. In response to. Pero kung wala naman daw intensyon na manghingi o mag-solicit, pwede rin naman daw. Pwede. Pero bawal. Ano ba talagang pagbabawal yan? Kaya Mel Magno, ba? Bawal ba kayo talagang bumati? Yung iba naman kumbatsero, hindi naman bumabati naman talaga eh. Immigration Commission, Immigration Officer, pagka nginitian ka, matutuwa ka eh. Kapag nakakita ka ng ngumiti dyan, swerte mo na. Para ka nang tumama sa loto. Ayun, para kang tumama, GM Mel Robles, para kang tumama sa PCSO. Tama ba yun, Ma'am Dana Sandoval ng Immigration? Ganun ba kamahal ang ngiti ng mga immigration officer? Ayun, ganun na nga lang. Bawal bumate, Mel, bawal bumate, pero wala naman siguro masama kung kakanta. Pwede, paano? Pasko na naman, ito ng araw, Paskong nagaan, Uy, totoo ba itong si Manong Jason sa saka lang pala? Nag-appear ho pala itong si Ginoong Jason sa Kongreso kahapon, sa Senate o sa House Committee on Legislative Franchises sa hearing. Anong capacity? Siya pala, kumbatsero, ay ganon. Consultant daw po siya ng SMNI na ang bayad daw po sa kanya ay 1 million pesos. What? A month. What? Ang laki pala ng Kuyang Jay. Kuyang. Bekenemen. Tahimik tayo dyan, ha? Bekenemen. Inilathala po. Sana all. Ito daw pong si Manong Jason ay nagsabi ng ganito. I'm acting. Ako ay umaakto as the consultant bilang consultant for broadcast operations. Para sa operasyon ng broadcast ng SMNI. The record would speak. Ang record ay magsasalita for itself, Mr. Chairman. Sa kanyang sarili.
We will subject Mr. record. Chairman. At tingnan nyo na lang. Parang ganun ang dating. Tingnan nyo na lang. Nasa record naman. Parang ganun ang dating. Edi sabi ni Congressman Tambunting, siyempre pag namin, sasanla ito. 1 million pala ba? Baka may sasanla ito. Ma-appraise nga. Kaya in-appraise nila ang capacity ni Jason sa. Kaya nalamang 1 million a month. Kaya sabi daw ni Mr. Jason sa, it's a sizable amount, Mr. Chairman. A million per month. Medyo okay naman. 1 million lang naman, isang buwan. Ganun pala ang pagkakasabi ni Antindi. Pero doon mo makikita, kumikita talaga ng gusto ang SMNI. Ano? Kung totoo yan. Bakit mo naman nasabing ba't gano'n ka? Narinig lang natin na sinabi ng isa. Sa bagay. Wala naman tayong lalo na't ngayon mo lang binanggit sa akin yan, kumbatsero. Ngayon ko lang nalaman on the spot. So I have no way of verifying it. Kung sa bagay. Kaya ang sabi ko, kung totoo yan. Kung totoo. Sa bagay. Tama ka din. Ako sumasang-ayon sa akin. Napag-usapan po kasi ito dahil si Ginoong Jason sa ang bagong mukha na bumalandra sa hearing ng committee kahapon. Ang pinag-uusapan po ay ang si Pastor Kibuloy ba at ang kanyang relihiyon, religious group ay may-ari pa ng SMNI. Ang sinasabi nila, itong ilang linggo pa lang nakakaraan, hindi na sila. Parang kumalas na. Kumalas na. Pero baka naman si Pastor Kibuloy na lang hindi nakakaalam na siya ang boss doon. O na hindi na siya. Hindi po ba? At saka ano ba masama kung siya ang may-ari noon? Bawal ba? Bawal ba na siya ang may-ari ng SMNI? Mukhang wala namang pagbabawal sa ganun. Kung meron siyang lalo na't naibigay naman yung franchise. Nabigyan. Kaya nga ang magagawa ng Kongreso diyan is either i-revoke ang franchise o kaya naman makiusap lang sa NTC na i-suspend ang operation. So kaya po kami tumatawag sa NTC kanina pa, o actually kahapon pa, ano ba ang magiging aksyon ng National Telecommunications Commission dito po sa resolusyon na pinagtibay ng Kongreso? Pwede ba nilang i-reject yan? Pwede ba sabihin? Hindi, total, nire-request nila lang. Ayoko nga. Pwede kaya yun? Pwede bang gawin ng NTC yun? Subukan lang nila. Napakahirap naman ng subukan lang nila. Napakahirap naman ng sitwasyon ng NTC. Talaga. Masamang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na. Anthony Taberna, Jerry Baha, 2 por 2. Yan kasi nagiging ano ba tawag doon, kumbatsero? Nagiging maginoo lang o nagiging subtle lang ang Kongreso at hindi ipinapakitang under nila. Kasi kapag inutusan mo ang isang agency under the executive department, parang under mo kapag inutusan mo. Pero kapag nagsabi sila ng urging, hinihiling, hinihikayat, parang ganun ang dating nun. Lalo pa, ang may kapangyarihang magbigay ng franchise, ang Kongreso. Correct. Alam niyo na. Ayos na. Alam niyo na. Ayos na yun. Sabi nga, no-brainer. 1 minute before 7. Kauna-unahan sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Kapopoy, 4 na minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH.
DZRH, pangunahing balita kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Mainit. Araw ngayon ng Martes, December 12, 2023. Narito na ang ulo ng ating mga paunahing balita. Dalawang sunog sumiklab sa magkahiwalay na lugar sa Maynila at San Juan, isasugatan. 2024 national budget, lagda na lang ng Pangulo ang kulang para maging ganap na batas. Chinese envoy muling ipinatawag panibagong diplomatic protest laban sa China, inihain ng DFA. Pangulong Bongbong Marcos biyahing Japan sa Biyernes para dumalo sa summit. 2 araw na tigil pasada, ikinakasaan ng piston. At pagbauti ng Merry Christmas sa mga pasahero sa NAIA, bawal sa mga empleyado ng Bureau of Immigration. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang Pangunahing balita. 7:06 ng umaga. Nasa 200 pamilya ang apektado ng malaking sunog na sumiklab sa Tondo, Maynila, pasado alas 3 ng umaga kanina. Ayon sa Bureau of Fire Protection, itinaas pa sa ika-4 na alarma ang sunog sa residential area sa barangay Happy Land bago na kontrol alas 6:25 ng umaga. Sa San Juan City, isang lalaking residente ang sugatan sa sunog sa Little Baguio matapos magtamo ng paso sa kamay. Itinaas pa sa ikalawang alarma ang sunog pasado alas 3 ng umaga kanina bago tuluyang maapula mag-aalas 5 ng umaga. Blanco pa ang Bureau of Fire sa sanhin ng 2 insidente ng sunog at inaalam pa kung magkano ang naabong mga ari-arian. Lagda na lamang ni Pangulong Bongbong Marcos ang kailangan upang maging ganap na batas ang 5.768 trillion national budget para sa susunod na taon. Ito ay makaraang ratipikahan ng mga senador at kongresista ang BICAM report matapos na maplantya ang 2 bersyon. Inilarawan ni House Committee on Appropriations Chairman Elizalde Co ang 2024 national budget bilang anti-inflation, pro-poor at nakatuon sa pagkain, trabaho, kalusugan, edukasyon at pabahay. Ipinatawag ng DFA si Chinese Ambassador Wang Zilian matapos ang magkasunod na pagkanyo ng tubig ng China sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon kay DFA spokesperson Teresita Daza, kasabay nito ang paghahain ng gobyerno ng diplomatic protest laban sa panggigipit ng China. Sinabi ni Daza na patuloy na naghahanap ang pamahalaan ng diplomatikong paraan para mapangalagaan ang integridad, karapatan at soberenya ng bansa sa teritoryo. Ito na ika-4 na pagkakataon na ipinatawag ng administrasyon si Ambassador Wang ngayon taon. Biyahing Japan si Pangulong Bongbong Marcos sa Biyernes para dumalo sa 50th ASEAN-Japan Commemorative Summit. Ayon kay DFA Assistant Secretary Daniel Espiritu, inaasahang matatalakay sa summit ang mga issues sa South China Sea, East China Sea, Myanmar, North Korea at iba pang international developments. May bilateral meeting din si PBBM kay Japanese Prime Minister Fumio Kishida at bagong muwi sa Disyembre 18 ay haharap din siya sa Japanese Emperor at Japanese Empress sa Imperial Palace. Makikipagpulong din ang Pangulo sa mga business leaders sa sideline ng summit sa pangunguna ng DTI. Alas 7:08 na ng umaga, nagkasaan ng panibagong 2 araw na tigil pasada ang grupong Piston at ilan pang kaalyado nito sa Huwebes at Biyernes. Protesta pa rin nila ang deadline sa PUV consolidation sa December 31 na umunay mauuwi sa disenfranchisement ng maraming jeep operators at drivers. Makikiisa sa transport strike ang mga kaalyadong grupo ng Piston sa Central Luzon at Southern Tagalog. Sasali rin sa protesta ang militanteng grupong Kilusang
Mayo 1. Bawal ang pagbati ng Merry Christmas sa mga pasahero sa NAIA. Ito ang paalala ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco sa lahat ng mga immigration officer sa paliparan. Ayon kay Tansinco, matagal nang ipinatutupad ang polisiyang ito dahil sa connotation na namamasko o nanghihingi ng regalo sa tuwing bumabati sila sa mga pasahero. Gayunman, nilinaw ng commissioner na excuse naman sakaling sumagot lang sa pagbati ang isang immigration officer. Mga kibalita tayo sa ating mga RH reporters. Unahin natin si RH52 Edniel Parosa. Yung daw pong rollback sa diesel may tulong na sa POJ. Dapat lang dahil 51 na lang ngayon eh. Oh. Sabi nga natin, di ba may mga jeepney, mga gas station na meron pang discount? Oo, may discount. Alamin natin ang balita kay RH52 Edniel Parosa. Kami Edniel! Katunying at ka Jerry, mas mura ang diesel ng Big 3 company na Caltex. Dito yan sa Calentong, Mandaluyong. Kumpara sa ibang gasolinahan sa karugtong lamang na kali na F. Blumentritt, sakop naman ng lungsod ng San Juan. Matapos ay pinatupad na oil price rollback, 57.90 ang kada litro ng diesel sa Caltex, habang 59.90 sa Petron at 58.50 sa Uni Oil. Dito, sa parehong sangay ng Caltex na binabagit natin, malapit ang pila ng mga jeepney driver o jeepney sa biyaheng Calentong hanggang sa Starmall o crossing sa EDSA. Pero kahit nagbura na, halos sabi pa rin ang ilang driver sa Eastern Metro Manila. Para kasi kay Crescente Basalio, buhay biyahe sa karating Calentong na, ay tulong na itong 1.85 na tapos fresh sa diesel. Nakangiti na natin siyang nakapanayam, itong si Tatoy Crescento, dahil makadagdag na raw sa 800 pesos to 1,000 pesos na kita niya sa buong araw itong rollback. Pero, malayo pa rin ito sa kanyang kita, no pre-pandemic na umaabot daw sa 1,500 hanggang sa 2,000 piso. Sabi ni Mang Crescento, alternate na lamang kasi every other day ang kanilang biyahe. Ay pinakda ng kanilang operator ay yung pagtapos na pandemya. Pakinggan natin siya. Meron din may tulong din po kahit paano sa aming mga driver. Sa kita, medyo may depende sa pasahero medyo may dagdag lang konti lang po. Para naman kay Mar de Castro na bumabiyahe sa parehong ruta, malaking tulong itong rollback, pero kinontra naman siya ng isang kapwa chopper ni si Roberto Tenorio. Nagsabing kulang pa itong rollback na ito, depende naman sa kanilang biyahe, depende sa traffic at depende sa dami ng pasahero. Para sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ito si Edniel Parosa. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Thank you, Edniel. Susunod. Tito Bo! Ito na nga, Kongreso bubusisiin ang koneksyon ng SMNI sa China. Aba, at ano ito? Ano ito? Ano itong nakalatag na raw na plano ng pamahalaan kaugnay ng pinakahuling pangyayari dyan sa West Philippine Sea? Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. 7:12 ng umaga. This time. RH! Lita Berna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:18 na ng umaga, tuloy ang mga balita. Sinimula na ng Kongreso na imbestigahan ang koneksyon ng SMNI ni Pastor Apollo Kibuloy sa China batay sa partnership sa pagitan ng istasyon at ng China Global Television Network. Ayon kay Navotas Representative Toby Chanco, mahalaga na mabusisi ng House Committee on Legislative Franchises ang partnership ng SMNI at CGTN dahil na rin sa nangyayaring panggigipit ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas gayon din sa mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Sinabi ni Chanco na kailangan tiyakin na hindi nagagamit ng gobyerno ng China ang SMNI para magkalat ng fake news at para siraan ang posisyon ng pamahalaan ng Pilipinas na ipagtanggol ang karapatan nito sa West Philippine Sea. Sa Kongreso yan.
Kongreso. Sa Kongreso. Sa Senado, pinaiimbestigahan sa Senado ang mga krimeng kinasasangkutan ng Kingdom of Jesus Christ na pinamumunuan ni Pastor Apollo Kibuloy. Sa inihaing resolution number 884 ni Senator Risa Ontiveros, kabilang sa pinasisilip ang umano'y large-scale human trafficking, rape, sexual abuse at violence and child abuse sa mga bata ngayon, child abuse. Binanggit din ni Ontiveros ang pagsasagawa ng espesyal na gawain para kay Kibuloy ng stable of women na tinatawag na pastoral ng organisasyon. Ayon sa mga informante, hinahati ang pastoral sa inner circle at inner of the innermost circle na inaatasan na gumawa ng sexual act gaya ng pagpapaligo at pagmamasahe kay Kibuloy. Di ba yun yung may kaso sa Amerika? Oo. At kaya nga wanted siya sa Amerika. Oo. So pati pala dito sa Pilipinas may ganung alegasyon? Ayun, oo, meron. Kaya pinaiimbestigahan na sa Senado. Ni Senator Risa Ontiveros. Inaasahan papalo sa 1.5 million na mga biyaherong papasok sa bansa ngayong Kapaskuhan. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, higit kumulang 1 million arrival ang naitala kada buwan sa second quarter pa lang ng taon. Ito lang Nobyembre, higit 1.1 million ang parehong arrivals at departure sa bansa kung saan halos kalahati ay mga dayuhan. Nagdagdag na ang BI ng mga tauhan bilang paghahanda sa pagdagsa ng mga biyahero para matiyak ang maayos na operasyon sa mga paliparan. Maglalatag ang National Task Force for West Philippine Sea ng bagong national strategy sa West Philippine Sea matapos ang panibagong water cannon attacks ng China. Ayon kay NTF spokesman Jonathan Malaya, laman ng plano ang parehong military and non-military strategies at mga adjustments sa pagpapatrolya sa tensyonadong teritoryo. Umaasa si Malaya na maipipresenta ito ng task force kay Pangulong Bongbong Marcos bago matapos ang taon para maaprubahan. Kinumpirma ni AFP Colonel Medel Aguilar ang nilulutong pagbabago sa mga hakbangin ng gobyerno sa pinag-aawayang karagatan. Alas 7:21 na ng umaga, balikan po natin ang sunog sa Tondo, Maynila. May follow-up report si RH29 Boy Gonzales. Kami Boy! Jerry, fire out na. Alas 6:59 ng umaga kanina lamang ay dineklarang fire out na itong sunog sa barangay 105 Hapilan at Tondo, Manila. Ito ang sinabi ni Senior Superintendent Christina Dr. Kula, ang Fire Marshal ng Manila. Ang estimate nagsimula ang sunog alas 3 ng madaling araw na tumupok sa mahigit sa 100 bahay at 250 higit na pamilya ang nawalan ng tahanan. Pakinggan natin ang pahayag ni Colonel Christina Kula. Under control na tayo, Under control kuya. na po. Oo. Anong oras po nagsimula? 309. Under control natin ng 623. 6:23. Ilang bahay po estimate? Estimate na sa 120 tayong bahay. 254 na individuals at 1,000 na families. At Ilan po families? Ilang families yun? 254. At 254 families. Tapos 1,500 individuals. 1,500 individual. May nasagtan po ba? May nasugatan? Meron tayong isang injured, pero so far naman yung sinasabi, kanina may sinasabi na Wala. missing. Ano naman? Wala naman? Wala po. Oo, nakalabas din naman sila. Nakalabas sila? Pinasok ko kasi kanina talaga din, nakalabas naman din daw sila. Samantala, sa Jerry Tunying, merong isang residente na natupok ang kanyang bahay pero isa lamang ang kanyang nailigtas. Isang alagang aso ang kanyang nailigtas ng mangyari ang sunog dito sa Hatilan. Ang mga nawala naman ng tahanan ay pasamantalang nandito sa Southern Court ng Barangay 105. Ang iba naman ay nasa kasada pa ang kanilang mga kagabitang inilikas ng sumiklab ang naturang sunog. Ang dali naman ng sasakyan sa Mel Lopez Boulevard, umuusad na rin kahit paano, pero matindi pa rin yung bagal ng sasakyan
dito sa kahaba ng Kapulong kung papunta ka naman ng Mel Lopez Boulevard. Wala sa kauna-una sa Pilipinas, DZRH, ito si Boy Gonzales, tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo Pilipino. Thank you so much, Boy Gonzales, RH29. Samantala sa iba pang balita, dumating na sa Pilipinas ang 27 Pilipino na nasagip matapos na mabiktima ng human trafficking sa Cambodia. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingco, ang mga naturang OFW na inalok bilang mga call center agent ngunit pagdating sa Cambodia ay persahang pinagtrabaho bilang mga love scammer. Nabatid na 12 sa 27 na biktima ng human trafficking ay umalis sa Pilipinas sakay ng bangka mula sa Zamboanga upang makaiwas sa immigration inspection habang ang 14 ay umalis bilang regular na turista. Babala ng immigration sa mga aspiring OFW, huwag basta tumanggap ng alok na trabaho bilang call center agent sa ibang bansa sa Asia upang hindi mabiktima ng human trafficking. Inanunsyo ng Korte Suprema ang pagdaraos ng 3 araw na bar examination sa Setyembre ng susunod na taon. Ayon sa Office of the Bar Chairperson, itinakda ang bar exam sa September 18, 11, and 15 at mananatili itong digitalized sa ika-4 na pagkakataon. Magiging regionalized pa rin ang pagsusulit kung saan ay isasagawa ito sa mga itatalagang testing centers sa bawat rehiyon ng bansa. Mananatiling 6 ang core subjects sa bar exam, kabilang ang political and public international law, commercial and taxation laws, civil law, labor law and social legislations, criminal law at remedial law, legal and judicial ethics with practical exercises. Alas 7:26 ng umaga, susunod! Tito Boy! Sino itong magandang aktres? Na gasta lang daw ng gasta. Aba, gastadora? Oo. Habang ang mister nito ay kayod ng kayod. Aba, talaga naman. Ano naman ang masama doon? Sabi nung hindi ba gano'n naman dapat? Sabi nung misis. Sabi ng misis, hindi ba gano'n naman dapat? Bakit? Anong masama doon? Meron ka nga. Trabaho! Buti nga, hindi ka nilalatigo. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Pangunahing balita. This time, una at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:32 ng umaga. Usapin natin si Congressman Romeo Acop ng Antipolo. Congressman, magandang morning. Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Morning, Kong. Katunying, Ka Jerry. Apo. Isang mapagpalang umaga po sa inyo at saka inyong mga taga-pakinig at taga-panood. Kumusta po ba ang weather dyan sa Antipolo ngayon? Medyo mataas dyan. Lumalamig na eh. Lamig siguro dyan. Medyo lumalamig na and the sun is shining brightly dito sa Antipolo. Opo, pero si na Dr. Lorraine Badoy at si Ka Eric Celis daw po, mukhang hindi nasisikatan ng araw doon sa Kongreso. Pero malamig. Dahil aircon, air condition yung kwarto nila. Ano po bang ang latest sa kanila? Hindi pa po ba sila pauuwiin considering meron pong appeal itong si Ka Eric at para daw yata sa kanyang ina? Yeah, meron po siyang letter na isinabmit sa committee. Binasa po naman ng aming committee secretary tungkol sa kanyang appeal. But this was discussed, pero may mga katanungan pa rin eh. Kasi I think they're trying to verify whether pumunta po siya sa korte. Sa Supreme Court, yung petition for habeas corpus. Opo. Certiorari po yata yun. So kung wala ho yung petition sa Supreme Court, maaring napalaya na sila? Dalawa pong bagay. Nakikita ko pa naman sa nangyayari sa ibang committee
dalawang bagay, either i-lift yung kanilang detention or bigyan po sila ng parang furlough. Furlough. Opo. Yun po yung nakikita ko po sa mga nangyari sa ibang committee. Ganun po nangyari. But alam po nyo naman na dyan sa Kongreso, it's the committee that decides. Meaning pinagbubutuhan po ng membro. So kung ililif yan o kaya grantan ng furlough, the members of the committee will come into play. Oo. Paano kung biglang magdesisyon din ho ang Supreme Court doon sa petition, Kong? Jerry at saka Katonying, we have to obey the order of the court. Yun. Opo. Ano man yun. Even if there is shall we say, the principle of separation of powers, we respect each other naman. But in the meantime, si Ka-Eric at saka si Dr. Lorraine Badoy ay mamamalagi po doon. Kumusta niyo po ba ang kanilang kalagayan ngayon? Ang balita namin ay hanggang ngayon ay nag-hunger strike. Yesterday, binisita ko po sila ng umaga bago po nung hearing. Kasama ko po yung Sergeant at Arms at saka yung Secretary General. They look okay naman except for si Dr. Badoy, naging slim na siya. Hindi na siya kwan dahil siguro doon sa kanilang I do not want to say hunger strike. Baka sa fasting na ginagawa. Fasting. Hindi na siya, ano sabi niyo, Kong? Hindi na siya ano? Hindi na siya yung papi na nung una ko makita yung slim na eh. Medyo nag-trim down sa weight. So nakatulong, yun ang mas maganda. Napabuti pa. Sa fasting. Sa fasting. Si Kuya Gas ng Bunting po ba hindi magpa-fasting? Sabihin niyo, pakisabi niyo nga. Kato niya yung individual decision po yan. Ito Kong, medyo yung pinagmula ng yung kung bakit nagkaganyan sila Ka-Eric at Lorraine Badoy, yung tungkol do sa source na binabanggit ng nung fake news, yung binabanggit na fake news na 1.8 billion. Ang sabi ho sa mga report kahapon binanggit na raw ni Ka-Eric kung sino yung source. Tama po ba? Yun po yung sinabi dahil bumisita po si Chairman Gas doon sa kanilang detention center. Allegedly, hindi ko pa naman nakakausap si Chairman allegedly, may binanggit na pangalan na si Ka-Eric. That has to be verified kay Chairman. And I think he will make a report I think tomorrow. Sa committee. Opo. Sa committee. But of course, yung po'y sinabi sa kanya in confidence, no? Depende po dun sa usapan po nilang dalawa. Opo. Kung sinabi ni Ka-Eric na ito, sasabihin ko sa iyo, pero sa atin lang. Dalawa ito, yes. Opo. Pagka ganun ng mga Pilipino, atin. Asahan mo na susunod. Sasabihin naman ni Kuya Gas sa inyo, Kong Romy, General, Congressman Acop, ito sasabihin ko sa'yo, pero huwag mo sasabihin sa iba. Nagyayari naman po talaga yan. pero sa atin lang po, sa atin lang, Congressman. Nasabi na po ba sa inyo, Congressman Tambunting? Wala po, hindi pa po nag-uusap ni Chairman. Siguro bukas, doon po niya sasabihin siguro. Duty bound ho ba siya na sabihin sa mga members ng committee? Yun nga po yung usapan po nila ni Juan. Pero sa akin, he has to reveal that because the public has to know. Pero alam nyo, naalala ko tuloy nung isang hearing, second hearing nyo yata, si Congressman Toby Chanco nag-propose pa. Sabi niya, mag-executive session na tayo kung pwede. Pero ayaw hindi rin sinabi ni Ka-Eric Ayaw ni Ka-Eric nga. Binigay na po namin kay Ka-Eric lahat ng avenue para magsabi po siya. Pero that point in time, siguro matigas pa yung paninindigan ni Ka-Eric. Ngayon may binanggit na bagamat kay
sa kanila lang muna ni Sabi siguro ni Congas. Congressman Tambunting, isasanla ko muna itong impormasyon na to. Matatapos ho ba doon? Kung sakaling i-report niya sa inyo kung sino talaga yon, matatapos na lang ho ba doon? O kailangan ding ipatawag yung tao na yon? Ay, hindi po matatapos doon. That is one thing na hindi mangyayari. Dahil definitely, ipapatawag po yung tao na yon. Kasi, according to kay Eric, sa kanyang manifestation, empleyado ng gobyerno Kasi empleyado po sa Senado Yun po yung isa sa dahilan kung bakit hindi mag-avail si Ka Eric sa protection ng SOTO law. Because if you read the law, isa lang naman importante na provision nun sa Amendment Section 2. You're supposed to be, you're protected by the SOTO law if you're an accredited broadcaster. Very specific po yun. And then the information given you was stated in confidence. Pero if you look at the program, yung video ng program na yun, pinanood ko ng 10 times hindi naman as a matter of fact the source of the information wanted Ka Eric to ask that question. So it was not stated in confidence. And the third one is na-violate yung security of the state dahil here we have an NPA or former NPA member dahil hindi ko po natanong si Ka Eric doon na-contempt na siya Yung bang source mo sabi mo kasamahan mo, active ba siya doon sa kilusan ninyo or nagbalik loob na rin siya. But be that as it may, being a government employee, you're not supposed to do that. To reveal these things. Okay. Yun po yung So, yun po yung tatlong kondisyon ng SOTO law. Okay, doon na lang po sa dalawa. Sabi niyo gusto naman niyang gusto naman niya i-reveal kaya pinapatanong nung source niya yung isa pong binanggit niyo na kondisyon, accredited member of media, Opo. Sa batas po ba nakalagay kung sino ang tao o institusyon na mag-a-accredit para ang isang tao maging matawag na media man o accredited media man? Yun yung wala sa batas ng SOTO law. Tatanungin ko sana po yung representative ng Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. The law says accredited. What do you mean by accredited? How do you interpret that? Yun sana ang tatanungin ko sa KBP but nagwala na si Ka Eric nung oras na yun Well, so yun pala ang mangyayari, hindi matatapos sa pagkilala, ito'y kikilatisin na mabuti, parang padadaanin sa apoy, iaasay itong at expert yan si Kong Gas Kong Romy, baka kabagsak nito papel di ahensya pinag-uusapan natin dito Congressman, narinig nyo na po ba na ang inyong mga dating kabaro, mga military PMA graduates naglabas po ng manifesto at ang totoo po nun ay ang kanilang hinihingi ay ang immediate release ni na Dr. Badoy at Ka Eric and in fact meron po silang mga matatalim na mga pahayag dito na tingin ko kayo pinatatamaan dahil kabaro po kayo nabasa ko po yun na Tony Kaderi. At tinignan ko naman yung mga listahan ng mga pumirma doon. Wala pa po sa kalahati ng graduate sa academy yun nandyan. But if you look at it, ito po yung nakasamahan ni Ka Eric at saka ni Dr. Badoy noong membro pa sila ng NTF-ELCAC. Kung titingnan po nyo, nakasama po niya ito Kilala ko naman itong mga ito, karamihan doon sa mga pumirma Kasi nabasa ko naman doon sa Viber group namin ng mga graduates ng academy. Kaya nung inilabas yan, nabasa ko na antimano. So they do not, what you're saying is they do not represent the alumni. The entire graduates of the fourth or PMA.
Ito kung titingnan mo yung listahan, ito yung mga na-identify kay former President Digong. At ito nakatrabaho ni Dr. Badoy at saka ni Ka Eric noong nandun pa sila sa NTF-ELCA. Yun ang mga doon. Yun ang napansin nyo sa kanila, sa mga pumirma dito. Doon sa mga pumirma. Pero may punto ho ba sila, Kong? Wala. Valid ho ba yung concern nila? Well, they're speaking of freedom of the press, freedom of speech. Pero sinasabi ko nga, itong mga freedom na ito, hindi naman absolute eh. They cannot just exercise it na makakasakit doon sa kapwa natin mga Pilipino. No, you cannot. It's not absolute that you can exercise it. There are limitations. And these are limited by rules and regulations and by other law. Yun ang pinaliliwanag ko kay Dr. Abadoy that we have the house rules here to follow. Nung sinasabihan ko si Ka Eric, you wait until you are recognized by the chairman. Kung kami nga ng mga membro ng committee, inaantay namin na i-recognize kami ni bago chairman. magsalita. Otherwise, if there are no rules, Katunying Ka Jerry, chaos will ensue. Magkakagulo. If there are rules and they are interpreted to favor a few, magkakagulo pa rin. So, we have to follow the rules or regulations para magkaroon po ng order yung proceedings. Actually, narinig ko rin po kay Ka Eric yun eh. Yung sabi niya, we are government of rules. Ay, sinabi ko nga na yun, we are a government of laws. You're stating that, pero hindi mo naman sinusunod. Lahat po naman ng gawain natin mayroong patakaran eh. Di po ba? Dito ngayon si Ka Eric, maybe he did not know the rules of the House in the conduct of inquiry in aid of legislation. But ignorance of the law does not excuse you. Opo, okay. Yun po yung one. Dapat sumunod po siya sa patakaran na nandun po siya sa House eh. So, sumunod po siya sa patakaran doon. But aware naman po kayo sa sentiment ng, hindi ko masasabing nakararami sa ating mga kababayan, pero may mga kababayan tayo na ang tingin you are ganging up on these two personalities po. I don't think we're ganging up on them. Kasi provide naman namin yung opportunity na sumagot po sila eh. As I've stated, we live in a democratic country. And we follow the rules of democracy. They were given the opportunity, but unfortunately, there are rules to be followed. That's why we have the House rules, which we follow, and the resource persons follow. Di po ba? Kasi kung hindi, kung wala pong susunod, ay magkakagulo po, walang order. That's why there's a chairman who will handle the situation kung merong hindi susunod at kung merong ma-out of order. Yun. Okay. Last point na lang po. Ito pong resolution ng committee na napagtibay din pala sa plenaryo kagabi na humihiling sa NTC na stop operation, tigil ang operasyon itong SMNI. Ano po ba yan? Paano po dapat tingnan yun ng NTC? Dapat po bang tingnan ng NTC yun as a request? As a request o as an order from Congress? Dapat po natin malaman, Katunying Ka Jerry, na the executive is different from the legislative. Yes. The NTC ay nasa ilalim po ng ehekutibo, so we cannot just order. So, kung titingnan po ninyo yung resolution, we're just urging the NTC to suspend the operation of Suarasug or SMNI for that matter. Kung tatanggihan, sabi nyo, request lang naman pala. That's their prerogative dahil being us nasa legislative body ng ating gobyerno,
sila ay nasa executive, yung mga principles na separation of powers, hindi mababiolate po yun. That's why yung wording po ng resolution, we were just urging. Urge lang, oo. Although, hindi po direct, we are directing, no. Ang power to give franchise ay nasa Congress, ang implementation nasa executive. Opo. So how they do it, we presented already the reasons why we're urging NTC to suspend SMNI. Nakalagay naman po sa resolution namin yung mga dahilan. Now, it's up to the appreciation of the NTC. At kung hindi po nila yon sususpend o hindi titigil ang operasyon ng SMNI, hindi naman po sasama ang loob nyo, Congressman. Hindi ganun. Walang ganun. Go ahead, Kong. Kayo po sumagot. Ikaw, para kang congressman sumagot eh. Personally, Katonyeng Jerry, I will not get offended dahil it's a democracy we're in. You know? Kasi kung tayo mismo na nag-govern ng ating mga batas, hindi susunod po sa ating batas, we do not follow the separation of powers, anong mangyayari po sa atin? Kaya siguro kung minsan, nawawalan po ng disiplina ang ating mga kababayan dahil they do not want to follow the law. Gusto nila, karamihan gusto shortcut. Kung titingnan po natin talaga ang nangyayari natin sa ating society. Yan po yung pa natin yung ang katanungan ko palagi sa aking sarili. Pag pupunta ako sa ibang bansa, nakikita ko yung mga kababayan natin. Sumusunod naman sila sa batas. Unfortunately, pag nandito na uli sa Pilipinas, iba ang kilos. Dating gawi. Bakit kaya? Yun po yung katanungan ko palagi sa aking sarili. Kasi kung implementation, tayo po ay, enforcement. Kung tayo po ay sumusunod talaga on our volition, sarili natin isip na tayo sumunod sa batas, siguro mas maganda po itong ating bansa. Yes, sir. Maraming salamat po, Congressman Romeo Acop, at magandang umaga po sa inyo. Thank you po. Katonyeng Jerry, at maraming salamat din sa oportunidad na binigay niyo sa akin. Magandang umaga. Thank you so much. Si Congressman Romeo Acop ang kinatawan ng 2nd District ng Antipolo. Mga nangunguna at mga bagong balita sa DZRH. Pangunahing balita. Tita Morley, ikaw na. Sandali lamang. Nahing balita sa showbiz. Magandang dilag. Hi! Si Doc Romy Bato Kumbadjero ay birthday ngayon. Si Dr. Romy. Doc Romy Bato ng New Heart. Doc Romy, wala ba tayong mga libreng pabuhok dyan? Wala ba tayo dyan, Doc Romy? Doc Romy. Si Deputy Ombudsman for the Military, Jose Jun Balmeo. Ay, bossing! Happy birthday, Deputy Ombudsman Jun Balmeo. Jun Balmeo. Ayan, at magandang umaga rin. Happy birthday, Kumbadjero. Kay Attorney Elmer Galicia, kay Kuya Reggie Yu, at kay Attorney Ace Basilia. Happy birthday, Ninong Ray Manalansan. Happy birthday! Happy birthday po sa inyong lahat. Si Kong Ompong ba ngayon ang birthday? Kong Ompong Ordanes. Oo. Happy birthday. Uy, senior citizen ka na pala, Kong Ompong. Oo nga, wala kang kakibo-kibo. Wala ba tayo dyan? Ayan. Kong Ompong. Ayun. At andito na, Kumbachero. Sino kaya itong magandang aktres? Iba ba yan doon sa kahapon? Bali, para ito rin. Sino kaya itong magandang aktres? na gasta lang daw ng gasta. Napakaluho. Samantala yung kanyang lalaking asawa, trabaho ng trabaho. Sino nagsabi niyan? Yung nanay. Yung nanay. Kaya alamin natin ang balita, at ang sasabihin niya sa atin ay yes! Si Tita Morley Alinio. Maganda morning, Morley! Yes! Tama kayo! Alam mo ba, naputol ako kahapon. Siguro hanggang ngayon talaga galit sa akin ng PLDT. Hanggang ngayon may
party line pa rin ako, hindi nawawala. At may tawag ng tawag dito sa akin na talagang nakaka-istorbo naman talaga. Si Greg yun. Si Greg yung tumatawag sa'yo. Hindi. Ba't iba may mga funeral chuchu pa? Ako, ewan ko ba? Oy, pagbutihan mo at nakikinig sa atin si Kuya Willen Regalado ng Thailand. Uy! Siyempre, pagbubutihin ko talaga dahil nakikinig din. Si Eddie Castro. Ayan. And of course, Kuya Eddie Castro, wala ba tayong magandang polo diyan? Kuya Eddie Castro, kamo. Eto na. Nakakaloka sa Super Mega Kabaliw bago mag-start ang story conference para sa Lumuhod Ka sa Lupa ay agad na nagsabi ang mga road manager, yung mga tao doon na bawal magtanong kay Sara Labati kaugnay sa nangyaring hiwalayan nila ni Richard Gutierrez. Buwelta kasi o patutsada kasi o diretsang sinabi kasi ni Annabel Rama na itong si Sara Labati ay magastos. Gastos ng gastos habang ang kanyang anak ay ipon ng ipon, work ng work, sabi ni Annabel. Sino bang may gustong maghiwalay sila? Ako ba? Or yung mag-ina? Huwag ninyong idili sa akin ang nangyayari ngayon, dong! Ako ang walang alam sa nangyayari. Sabi nitong si Annabel Rama, marami akong alam. Pag nagsalita daw siya, ay tiyak na pagpipiestahan ng mga chismoso at chismosa sa showbiz landya. Eto na ngayon. Nakipaghiwalay na nga pala talaga itong si Sara Labati. Ay, talaga? Oo, dumating na yung pamilya ni Sara Labati. Ayan pala yung sinasabi ni Secretary Dong Mendoza. Sa Malacanang. Dumating na pala yung pamilya ni Sara Labati. Oo, tapos eto na ngayon ang kuwento. Nagparinig na ngayon yung may katarayang tila ng tatay ni Sara Labati. Oo. Meron daw barking dog, may kahol daw ng kahol na aso. Ay, ganun. Tinawag na aso? Siyempre, pinapatamaan si Annabel Rama. Dahil si Annabel Rama lang naman ang unang bumasag ng issue na hiwalay na si Sara at itong si Richard Gutierrez. Ang malinaw na dahilan na usap-usapan, ang hiwalayan ay dahil sa pera. Maluho daw si Sara Labati at nauubos daw ang pera nitong si Richard Gutierrez. Pero para sa akin, Katunying at Ka-Jerry, sa isang tunay na nagmamahalan, sa isang tunay na relasyon, money is nothing. Walang dahilan para mag-away kayo sa pera dahil iyan ay kinikita at napapag-usapan. Ang importante sa pagmamahalan sa isang relasyon, respeto at tiwala sa isa't isa. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong Naiiyak na dito. Naiiyak na to si Jerry sa kwento mo. Naiyak ba si Jerry? Ayan, talaga. Iyan ang ating DZRH Showbiz Status News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Babu! Babu! Ang tanong! Ang tanong! Anong oras na? Lampas na! Hindi, ang tanong nga kong Bachero, ba't kaya walang parang uproar, dun sa pagkaka-detain kinaka Eric at Doc Lorraine Badoy, Totoo, siguro, pag nakita mo yung mga hashtag ngayon may hashtag SMNA shutdown kasi nga siguro doon sa napanood, sa nakita na ginawa nila doon mismo sa hearing. Sa hearing para kasing justified tuloy, yung ginawa ng Kongreso para sa marami rin nating mga kababayan. But of course, meron din pong mga nakikisimpatya kina Doc Lorraine at ka Eric. Sana naman ay healthy yung dalawa. At gaya nga nung sinabi ni Congressman Romeo Acop, sumesexy. Sumesexy si Doc Lorraine. Hindi niya binanggit si ka Eric, hindi. Baka kumakain din si ka Eric. Baka nag-cheat. Baka nag-cheat sa kanyang intermittent fasting.
Basta ingat po tayo. Basta ang importante dito sa party namin sa 2x2, maging critical thinker sana ang ating mga kababayan. Kapag may mga napapanood, nakikita tayo, may sinasabi yung congressman, may sinasabi si Ka Eric, kailangan timbangin nating mabuti bago tayo magpatangay sa agos. At huwag magpalaganap ng fake news. Huwag magpakasangkapan sa pagpapakalat ng fake news. Ang unang defender, ang unang panlaban sa fake news, alam niyo kung sino? Ano? Kayo mismo. Tayo mismo. Bawat isa. Pag may natanggap kang fake news o impormasyon, hindi ka sigurado, don't share. Don't share. Hanggat hindi ka sigurado. Bye! Happy weekend! Woohoo! Damdaming bayan! Susunod na! Scratches his head and does his best James Dean.